Paano po pala sir kapag ang isang teaching personnel lumipat sa non-teaching? So wala naman po problema doon. Wala nga problema kung DepEd to another agency. How much more kung DepEd to DepEd lang. No, from teaching to non-teaching. Hindi ito usually na nangyayari, no, kasi kadalasan yung mga non-teaching ang pumupunta sa teaching profession kasi mas mataas yung sahod doon, no. Pero may mga cases na yung mga teaching personnel ay nagta-transfer into non-teaching personnel, especially kapag mga teacher 1 po sila, tapos nandoon sa mga higher salary grades na posisyon ng non-teaching personnel yung bakante, no? So may mga cases na ganun na nag-a-apply into non-teaching personnel yung ito po mga guro natin, no? So ano po yung mangyayari? So may mga madadagdag at mayroon po mga makukuha, no? May mga darating at may mga mawawala, no, para sa isang guro na nag-transfer into non-teaching personnel. Of course, ay hindi na po kayo kasali doon sa tinatawag po natin na cash allowance, no? Of course, wala kayong teaching load, hindi na kayo nagtuturo, so wala na kayong cash allowance na makukuha. Yun pong long vacation, no, na nangyayari, long school break, at itong Christmas vacation ay mawawala na rin sa inyo. Kasi yung mga non-teaching personnel ay wala yun sa bokabularyo, yung Christmas vacation at saka yung long school break, no. May nandun sa bokabularyo pero hindi yun pinapractice kasi wala yun sa kanila. Whole year yung period of service ninyo as a non-teaching personnel, unlike sa teacher na doon sa isang school year yung expected service, tapos kung walang mga activities, edi bakasyon kapag Christmas vacation at long school break. Pero yung mga non-teaching personnel ay until December 31, hanggang nung time po na December 31 ay isang non-working day, ay isang regular working day na talaga pong may trabaho, no. So walang Christmas vacation kapag nasa non-teaching personnel ka, no. Sa DepEd ganun din naman po sa ibang mga agencies. Of course, wala naman po silang pareho sa teacher na Christmas vacation at saka po yung long school break. So kapag naging non-teaching ka, hindi ka rin po eligible for service credits, no? Wala kang service credits na makukuha. Kapag may activities on Sundays, Saturdays, pwede ka makaklaim ng itinatawag po na compensatory time off, na para po siyang leave na rin, no? Magagamit mo siya kapag para din siyang leave talaga, no. So pwede mo siyang gamitin, hindi ka papasok, so yun po yung magiging pambayad. So para na rin siyang service credits, no, for teaching personnel. Pero sa non-teaching ay iba po, no, COC or CTO, parang ganon yung tinatawag po. So the same thing, ito pong service credits na naiipon ng mga guro, no, ay hindi po siya mananatiling service credits kapag ikaw ay naging non-teaching personnel. Kasi wala pong service credits nga ang non-teaching. Pero bawat buwan meron pong pumapasok sa account ng mga non-teaching personnel na tinatawag na vacation leave credits at sick leave credits. So yung sick leave credits, that is 1.25 every month, no. So maiipon mo yan hanggat hindi mo siya magagamit, maiipon mo siya hanggat gusto mo, no. So that is a total of 15 days sa loob ng isang taon. Ito naman pong vacation leave credits ng mga non-teaching personnel, pareho rin, 1.25 per month, total of 15 days in a year. Pero sa 15 days na yon, 10 lamang yung pwede po ma-accumulate. So dapat po talagang gamitin yung 5, no. So kung yung guro ay meron pong nasa 68 days yung last school year, no, 68 days yung Christmas vacation at long school break. Sa non-teaching, yung pwede mo maiipon ay nasa 25 days. Yung pwede mong ma-earn ay 30 days. So ganun po yung sa non-teaching. Pero yung existing mo ngayon na service credits will be converted into leave credits, no. So ang mangyayari po niyan, kung ilang days yung service credits mo ngayon, times mo yan ng 30 tapos divide mo ng 69. So para siyang magiging parang almost 1:3, no. Parang almost divide mo siya by 3, yun ang magiging
combination ng sick leave at vacation leave. Lumiliit siya kasi nga sa loob ng isang taon ay maliit lang yung na-earn ng mga non-teaching personnel. No, so kasi nag-transfer ka, so yung na-earn mo as teacher, dapat mo siyang i-convert into non-teaching na uri ng leave. So lumiliit yung kanya pong rate. So ganun po yung scenario. So wala pong problema, no? So, sa DepEd pa rin naman yung pupuntahan ng atin pong sender from teaching to non-teaching.